Yo sa mga bro, bali ang pag-usapan natin sa video ito ay tungkol kung paano nga ba mag-renew ng ating PA or Provisional Authority sa may mismong LTFRB NCR. Ito ay located along Regalado Highway, Fairview, Quezon City. At kailangan nating i-renew ang ating PA bago ito ma-expire at least 1 month or 3 weeks before. At ihanda natin ang ating mga dokumento at babanggitin ko yung aking karanasan sa pag-renew ng PA sa may kabilang branch, which is itong LTFRB NCR, dahil itong LTFRB main sa may East of Quezon City ay under building construction sa ngayon. Kaya kung ikaw ay related sa video ito, mas mahalagang mapanood mo ito hanggang sa dulo, nang sa ganon mas mapadali kung ikaw mismo ang mag-renew ng iyong PA sa may LTFRB NCR. Pwede ba kung iba ang magre-renew ng aking PA or Provisional Authority? Yes, pwede, lalo kung sasamahan ng SPA or Special Power of Attorney. Kaya kung ikaw ay baguhan sa aking channel, welcome. Kung ikaw ay datihan, welcome back and stay tuned. At ito na ang mga requirements na kailangang ihanda bago kayo magtungo sa mismong LTFRB NCR. Una, long white folder with fastener. Pangalawa, photocopy ng ORCR ng inyong sasakyan. Pangatlo, photocopy ng valid ID kung kanino nakapangalan ang sasakyan. Pangapat, photocopy ng inyong provisional authority or itong PA na may expire pa lamang. Panglima, photocopy ng updated PAMI or itong passenger insurance. Pang-anim, itong motion for extension. Ito ay 4 na kopya at dapat meron kayong pinipirmahan sa bawat kopya. Tapos ito ay notaryado dapat. At sa mga magtatanong kung saan ako kumuha ng motion for extension, ay doon lang po ako kumuha kung saan ako mas sanay. Sa may ground floor, green building, katabi ng LTFRB main, East Avenue, Quezon City. Sa mga wala pang ideya, pwede kayong magtanong at ituturo naman kayo. At kung magtanong naman kayo kung magkano ang kuha ko sa aking motion for extension, ay depende siguro, pero yung aking pinagkuhanan ay 300 ang aking binabayaran. Lahat na yon kasama na ang notaryo. After nun, susulatan nila yung labas na yung long white folder, nandun yung case number, applicant name at iba pa. Tapos magtungo na kayo mismo sa may LTFRB NCR sa may along Regalado Highway, Fairview, Quezon City. At kung kayo ay nakasasakyan, medyo pahirapan sa parking, kanya-kanyang diskarte. At ito na pala yung aking pinagdaan ng proseso sa loob mismo na ng LTFRB NCR. Pagkapasok ko sa pinaka-entrance, pumunta ako sa window 1 or assessment para reviewin itong aking mga dokumento kung ito ba ay kompleto at lehitimo. Sabay binalik sa akin lahat after ma-review na may kasamang maliit na papel at nakapaloob din doon kung magkano ang aking babayaran sa cashier. At nagtanong ako at pumila sa cashier. At nagbayad ng 260 pesos. After ko magbayad, pumunta ako sa photocopier center para magpa-photocopy nitong official receipt na pinagbayaran. At nandun lang yung photocopy machine sa may pagkalabas ng entrance, kanan, dulo, gawing kaliwa. At pumunta ako sa legal division para ipa-receive itong lahat na dokumento. At doon lang sila nakapwesto sa may pagkapasok ng entrance, gawing kanan, unang table. At tinatakan itong aking dokumento, sabay binalik sa akin yung isang kopya ng motion for extension na may tatak at yun ay tinatawag na receipt copy. Kasama na rin itong official receipt. At doon lang nagtapos yung pinakaproseso ko sa loob. Di ko akalain ganoon lang pala kabilis. At nag-consume lang ako ng around 35 minutes. Huwag lang matagalan yung pila sa cashier. Mabilis lang ang proseso. At isisend na lang sa email mo ang pinaka-updated na Provisional Authority. Ang tanong, gano'n ba katagal? Base sa karanasan ng karamihan, more or less 3 buwan. Medyo matagal lang. Huwag kang mainip dahil valid naman itong pinakahawak mong dokumento, itong received copy from legal division.
na ikaw ay makapagpatunay na nakapag-renew na ng iyong PA or provisional authority. Kaya hanggang dito lang, sana nasundan mo yung aking mga nababanggit na karanasan sa pag-renew ng aking PA mismo sa Mailtip RB NCR. Always drive safe and good luck.